Linaw po ng status ngayon ni Joma Sison, his state of mind, ulianin na po talaga, no? Incoherent and inconsistent sa tanong ang kanyang mga sagot. That's very obvious. At number two, nabubuhay si Joma Sison sa 40 years ago na pagtingin na akala niya ang CPP, NP, NDF ay sa panahong nabubuhay pa doon sa pagbubuo ng mga guerrillasyon at guerrilla base, at ang kanyang pagtingin ang mga military noon at mga instruments of security ay hindi nag-professionalize. Mamamatay tao, nanggagahasa, nangi-extort, no? Ang tawag diyan namin sa CPP, NP, NDF, sloganeering. Very sloganeering yung mga pinagsasabi ni Joma, and wala nang scientific basis for factual discussion. Number three, yung binabanggit niya tungkol sa pagbabanggit daw ng mga pangalan ng mga organizations na ito, ay hindi naman daw yun ang kanyang ibig sabihin, kasi sinabi niya na binanggit niya lamang ang above ground organizations at ang underground organizations or armed. Hindi naman niya daw sinabi na ito ay mga bahagi ng CPP, NP, NDF. Very simple ang sagot, Colonel Zamodyo and sa the rest. Kung hindi ito bahagi ng CPP, NP, NDF, ang Gabrela, ang Alliance of Concerned Teachers, ang LFS, ang KMU, ang KMP, ang Bagong Alyansang Makabayan, at iba pang mga binanggit niya dito, sa dinami-dami at libu-libong mga organisasyon sa Pilipinas, bakit ito pang binanggit niya kung hindi ito sa kanila? That's very clear. Bakit hindi niya binanggit ang Soroptomist, ang Rotary? Hindi niya binanggit ang mga barangay tanod, ang mga barangay health workers? Bakit talaga ang binanggit niya Gabrela, Alliance of Concerned Teachers, KMU, KMP, Bagong Alyansa Makabayan? Ang flow ng kanyang pagsasalita ay malinaw na ito ay bahagi ng kanyang Communist Insurgency Spectrum of Operations. Yun ang dapat malinaw doon. Talagang makikita mo kung sino nagsisinungaling. Tapos sabi niya spliced, pinagtagpi-tagpi. Pero kung titingnan mo, boses talaga niya at siya talaga. And dahil nga sabi ko uliani na siya, the video was not uploaded by the armed forces. It's a free information going around the internet media. I think 7-8 years ago pa yan na kumakalat. At pangalawa, Colonel, tungkol dyan sa video na yan, in 1987 po yung lecture na yan, hindi 1988. So makikita mo talaga na bumababa na ang memory level ni Joma Sison. Naawa na rin tayo sa kanya. I think he's already 81, going 82 years old na siya. Ang panghuli, binabanggit niya doon, puro slogans. Mamamatay tao ang gobyerno, nangingikil, nangungutong, ang military, ang nanggagahasa. There was no evidence of intellectual discussion rebutting or refuting the very clear. Hindi na nga niya ako maalala ang very sweeping statement niya, fake. Sabi niya, he is fake. Bogus yan, bayaran niya ni Parlade. These are very classic slogans, alibis, and denial that cannot negate yung very clear positive assertions, direct testimonies, and very oriented presentation of former cadres doon sa Senate hearing. In fact, we are about 35 on standby during the time. Nakapag-testify lang 6. And lahat ito mga kadre ito, how can you make up a prop of human beings at i-train mo to be able to put up a very clear and very vivid discussion about CPP, NP, NDF kung hindi ito mga totoong nanggaling sa loob ng organization? That's one very clear reason. Kaya sa tingin ko, nai-irritate na rin ang anchor niya at sinasabi niya na go straight to the point discussion natin kasi limited ang oras ko. Hindi niya sinagot ni isang punto doon. Ang sabi niya, peke, splice, at ito ay binabalik niya sa government. Kaya nga sabi ko, how can you talk to someone who is leading the Philippine Communist Insurgency Terrorism and Movement away from real situation for almost 40 years already? So how can you talk to such people like him and Luis Alandoni, yung si Agkawili namatay na lang? Colonel, sabi ko, Sir Emil Carion, thank you for the acknowledgement ng ating mga pinagsamaang efforts for the information and awareness campaign through the Up Pilipinas program for the last at least 3 to 4 months hanggang ngayon. Tama yung binabanggit mo eh. Nagtatanong kanina si Ma'am Lorraine kasi kung bakit pa pinapansin ng media si Joma.
sa katandaan niya at maawa ka na lang ba, gusto na sanang ipapagpahinga ito. Pero bakit siya pa rin ini-interview? Kasi ina-associate pa rin sa kanya at ina-attribute at gusto pa rin niyang gawin yon. Yung mga ginawa niya noong kabataan niya na pagsira sa ating bayan, siya pa rin ang parang humahawak ng undisputed franchise bilang pinuno ng CPP and PNDF. And the media, kinikilala nila yon out not of respect but out of traditional recognition na pag sinabi mong CPP and PNDF, Joe Masison. But not out of the respect na ang kanyang sinasabi siguro ay pinapakinggan at pinapaniwalaan. Kasi kung totoo yan, edi sana nanalo na sila matagal na panahon. Number two, maawa ka na rin i-engage siya. Kasi nga sabi ni Ma'am Lorraine, yung intellectual capacity niya at ang coherence ng kanyang mga flow of thoughts, ng pag-iisip niya, hindi na nagtumutugma sa kasalukuyang kalagayan at hindi tumutugma sa katotohanan ng nangyayari. Kaya kung i-engage mo siya, mag-engage kayo sa sloganeering, sa labanan ng slogans, hindi sa labanan ng factual and objective discussion of facts and situations sa ating bayan. Useless ang pag-engage sa kanya. And number three, ay malinaw po, Colonel and Sir Emil, na ang nangyayari ngayon, first time nila itong magkaroon ng isang harap-harapan na pagbubunyag sa modus operandi, framework, at mga experience nila na tinatalakay sa buong national psyche, pambansang kaisipan ng mamamayan worldwide, kasi may uso ng vlog at mga YouTube at mga community media using internet, lumalaganap ito. First time nila itong makita na may ganitong interes ang mamamayang Pilipino at naliliwanagan sila. At pangatlo, malinaw din ang ating talakayan kanina na kung hindi man natin sila papansinin, ang ating objective is kahit anong atake nila sa atin, Sir Emil, Ma'am Lorraine, the objective is not them. The objective is the people, and we are consistent about that. Because our objective for coming out and risking our life is for us to be able to unite the people by properly and consistently informing them tungkol sa katotohanan ito upang maputol na ang scam, panloloko at mga manipulasyong ginagawa ng CPP and PNDF. Third, thank you, Sir Emil Carion, for that observation. Please, alam naman ng mamamayan na mamamatay tao ang CPP and PNDF, kaya natatakot ng mamamayan sa kanila. They are a sponsor of terrorism and sila po ang nagwawasak ng ating bayan. Alam ng mamamayan yan kasi kung hindi nila alam, Alvin, nagtagumpay ng CPP and PNDF. Sumama ng mamamayan sa kanila. So kung question ng credibility between Joe Masison at ang mga lumalabas na mga kadre ngayon, mas natutuwa, nagagalak at nagsisimpatya ang mamamayan sa mga kadre kagaya namin na tumutulong sa pagpapaliwanag kaysa kanila na patuloy na naghahasik ng lagim at mga pangwawasak at mga karahasan at pagpatay sa ating mamamayan. Very, very sure tayo dyan, hindi yan bulahan. Number two, kung mawala si Joe Masison, malaking impact din yan sa kanila. Kasi he is considered as their guru, the highest person that can assume leadership sa kanila. But of course, they are leading the organization by way of collective leadership. Ang importante dito ngayon, kahit anong gawin nila sa organisasyon nila, kung wala silang marirecruit na mga tao, lalo na kabataan, at walang sasama sa kanila sa mga organisasyong itinatayo nila, kukurampot lang, eventually they will die a natural death. But of course, hindi ganun kadali mangyari yan kapag may armado pa sila. Kasi kung wala silang armado ng NPA, matagal nang tapos ito, Alvin. Yan ngayon ang big challenge sa armed forces at sa PNP. How can we establish decisive victory against the NPA? May tanong kanina na hindi ko nasagot Saan nanggagaling ang mga armas, bala at mga supply nila? Siyempre, sa urban areas, kaya nga nandyan si Teddy Casino. Nandyan sila Sarate. Nandyan sila yung mga aktivista at mga organisador nila because wala man sang gasolina para ikarga sa mga generator set nila sa loob ng kanayunan o sa mga guerrilla zone. Manggagaling yan sa mga bayan, munisipyo at poblasyon at mga syudad. Precisely why we are exposing this, Alvin, Sir Samudjo, precisely why we are exposing this because kailangan natin maputol ang supply line, funding, resources, at maputol natin ang paggamit nila ng batas at pag-ikot nila sa batas so that their armed terrorism operations will be isolated and constricted and it will be easy for the armed forces and the security sector to decisively break their backbone at the area kung saan wala na siyang supply, walang pundo, walang pagkain. Yan na ngayon ang nangyayari.
Kaya nga sabi ni Ma'am Lorraine, hindi na yata nabubuhay si Joma sa katinoan ng kanyang pagkilala sa kalagayan ng ating bayan kasi tuloy-tuloy ang surrender. At ang nagsusurrender, Colonel, hindi lang mass base, hindi lang mga aktivista, mga kadre. Yung mga nagsalita sa Senate, mga kadre, leader ng Guerrilla Front, leader ng Regional Party Committee, mga line efforts, mga national level unit kadre, ang mga nagsusurrender at bumabaliktad. At hindi pa rin nila kayang aminin yan. Yan lang ang dadagdag ko doon, Alvin, sa point mo, na kapag natanggal ang leadership at unti-unting ginugupo sila ng katandaan at pagiging pa-isolated sa mamamayan at ang organisasyon nila ay unti-unting na-constrict at ang recruitment ay napipigil, sigurado tayong babagsak itong CPP and PNDF. Only that, we have to have a special focus of operations para madurog ang NPA na siya nagsisilbing backbone sa armed terrorism component ng CPP, NPA, NDF. Salamat.